Hello guys, ito nga pala si Ate Ninfa Guillermo, ang may-ari ng sari-sari store malapit dito sa amin. Pumayag siyang magpa-interview para sa aming activity module 8. Yun lang. Okay. First question. Can you tell me about your business? What products or services do you offer? Pwede niyo po bang ikwento ang kaunti ang tungkol sa inyong negosyo? Anong mga produkto o serbisyo ang inaalok mo? Ang small business ko is sari-sari store. So, basically, general merchandise siya. May food, may supplies, anything po, sari-sari. Second question. What is your role within a small business and what are your main responsibilities? Ano po ang inyong tungkulin sa maliit mong negosyo at ang inyong mga pangunahing responsibilidad? As a owner, co-owner usually kasi dalawa kami ng anak ko dito. So, as a owner, ang main responsibility ko is yung mga income na pumapasok dito. Ako yung nagmamanage. Tapos kung ano yung mga kulang dito, ako na rin yung bumibili. Okay, number 3 question. How long have you been working with these businesses? What do you enjoy most about working here? Gaano na po kayo katagal nagtatrabaho sa negosyo nito? Ano po ang pinakagusto nyo sa pagtatrabaho dito? Ang business ko is more than 2 years na. Then, most likely mas maganda kasi marami ako namimig na tao pag mga binibili, lalo ng mga bata, enjoy. Okay, number 4. What skills do you think are most important for your job? Ano po sa tingin nyo ang mga pinakamahalagang kasanayan para sa inyong trabaho? Technically, sa pagiging tindera, kailangan marunong kang mag-ganon sa tao, mag-socialize sa tao, marunong kang mag-alok, then yung i-alok mo sa kanila, yung tama sa kanila, yung pag-merchandise, kung anong kailangan nila, dapat may bigay mo rin. Number 5 question. How does your team work together to achieve goals? Paano po tutulungan ng inyong team para maabot ang mga layunin? Usually, palitan kami dito. Pag yung isa wala, kunyari ako, namili ako, anong naiintingan ako? So, siya naman ang mag-manage siya, magtitinda. Then, pag kami dalawa, sabay kami. Number 6 question. What challenges do you face in your role and how do you overcome them? Anong mga hamon po ang kinakaharap mo sa inyong tungkulin at paano niyo po ito nalalagpasan? Especially tulad ng pag-rainy season. Kunti yung bumibili, lalo sabihin natin sa mga cold products namin, soft drinks, yellow, okay lang. Pero kahit pa paano, na paunti-unti, na-dispose naman na. Income na. Ibang ibang product naman nilang yung Okay, last question. How has the business changed or grown since you started working here? Paano po nagbago o lumago ang negosyo mula nang nagsimula kayo ng trabaho? Lumago talaga siya paunti-unti kasi nag-start na ako sa small business talaga na pa isa-isa lang. Unti-unti, yung capital, pinaparoling ko na pinaparoling hanggang sa dumami. Ganun lang. Okay, thank you po ating pa sa oras na inyong binigay para sa aming short interview. Maraming salamat po. Thank you. Good luck sa inyo. Okay sir, bago po tayo mag-start, may I know your name please? Ako si Romeo N. Cruz. Taga saan po kayo sir? Taga dito lang sa Nabotas. Taga Navotas po. So, bali po meron po kaming inihandang questions po. 7 questions lang naman po ito. At sasagutin nyo lang po based po sa experience nyo Okay. as a business owner.
So, yung number one question po natin is, magbigay po kayo ng something, magsabi po kayo ng something about po sa mga product nyo or kung ano po yung business na pinapalakad nyo po ngayon. Yung business na ayun na meron ako is yung Betzel art or yung mga vector art. So nag-offer kami ng service ng mga concept arts or meron na kaming gawang art tungkol doon tapos binibenta namin sa ibang mga tao. Okay, sir. For our number 2 questions, ano po yung role nyo sa company at kung ano po yung mga main responsibilities ninyo po? Ayun yung role ko is ako yung owner. Ako yung parang nagpapatakbo. Ako yung main source of idea. At yun yung responsibility ko lang is to handle na yung deliveries. Syempre yung pagsisend ng product online and ako rin yung kumakausap sa mga gustong magpagawa at sa mga meron namang order. At ako rin yung kumakausap sa mga artist ko kung paano yung order. Okay, sir. Sa pangatlong question po natin, gaano na po kayo katagal sa business po ninyo at paano nyo po na-enjoy, sa paanong paraan nyo po na-enjoy yung pagtatrabaho nyo po? Nag-start yun since 2020, I think. Before, pandemic. And nag-start siya kasi yun nga, walang income. So, walang income yung family. Ayun, medyo marunong naman ako mag-drawing digital. Kaya nag-isip ako na magkaroon ng commission art. Hanggang sa lumaki siya at hindi ko na kaya talagang, kumbaga hindi ko na kaya mag-isa na ako lang yung gumagawa. Kaya nag-hire ako ng mga kaibigan ko rin naman na artist. At yun, nagtuloy-tuloy siya. Okay, sir. Sa pang-apat na question po natin, ano po yung pinaka-importante na tingin yung skills dyan po sa business na meron po kayo? Sa tingin ko, pinakamahalaga talaga is yung una, communication skills. Kasi nga, nagdi-deal ka ng mga client. Yes. At minsan hindi kayo nagkakasundo sa offer, diba? Sa pricing, din. Mahalaga rin na meron kang wise na pakikipag-usap, lalong-lalo na sa pricing. Dito sa Pilipinas, medyo hindi sikat yung industry na to. Yung ganun nga, mga commission art and concept arts. Karamihan lang na umorder sa amin is yung mga may clothing lines at yung iba, projects or personal use lang. Pero yun nga, ang mahalaga talaga is communication skills and i-handle yung mga tao ngayon. Yung mga tao na hindi pa pamilyar, mahalaga na ma-inform sila sa industry. At yun din yung pinapayo ko sa HR na dapat laging may pasensya talaga pag nakikipag-usap. At marunong talaga sila na i-handle yung sitwasyon ng mga customers namin. Sa panlimang question naman po natin, sir, paano po kayo nag-work as a team dyan po sa business po na meron kayo? Yun, sa team ko na ngayon meron akong 6 artists at yung iba kumakausap ng mga customer. Nag-work kami as a team, yun by concept. Yun, kami brainstorming sa idea, kung ano yung mga ilalagay na symbols or ano yung need ni client. Minsan may mga idea na hindi na sa akin nagmumula, minsan sa kanila na. At mahalaga rin na, yun nga, sa team, nag-work kayo, lalo sa trabaho namin kasi, yun nga, creators, and nag-generate kami ng mga contents, kaya mahalaga rin na hindi lang ako or hindi lang isa yung nag-iisip ng kasi may mga idea rin na minsan hindi mo ma-explain sa sarili mo or hindi mo ma-execute, nangangailangan ng tulong para sa kanila. Yun yung tingin ko, nag-work kami as a team yun, by brainstorming and analyzing the concept na binibigay sa amin ng mga customers. Okay. Sir, sa pang-anim na question naman po natin, ano po yung mga challenges na kinaharap na po ng business nyo at paano nyo po siya na-overcome? Nung nagsisimula ako as myself, nung pandemic, maraming naging case na yun nga, gumagawa ako ng vector art, Betzel art as a product. Maraming nangyayari na nagkakasundo kami sa ganong price pero yung binabayad sa akin is less. Yung iba naman, nasisend ko na yung final product or yung drawing na ginawa ko digitally. Hindi naman sila nagbabayad. Minsan, binablock nila ako or hindi ko na sila nakakontakt.
Yun, kaya nahihirapan ako. So yun, nakaisip ako ng solution doon. Yun, nag-hire ako ng tao na mas may alam sa akin, financial and transactions. So yun, nagkaroon na ng, ngayon, yung transaction ko is dumadaan na talaga sa tamang process. Mas maganda na kasi dati madalas ako nadadaya talaga. Ano yun, minsan sa ano pa, mga kalahi natin. Kasi meron din kaming overseas na mga customer. At sila naman honest. Pero kadalasan, dito nga, pag sa Pilipinas is Gcash lang naman dati. Kasi nga, pandemic. Madalas ako nadadaya at hindi kami sila nakukonta. Kaya yun, nakaisip kami ng paraan na before ko ibigay or isend yung product is dapat nakakapag-down na sila. Dapat din mabigay muna nila yung full payment bago ko ibigay talaga yung drawing. At bago ko talaga ibigay yung right. Kasi una, papakita ko muna sa kanila yung product na may parang watermark ko or gano'n para hindi nila maangkin. Tapos tatanggalin ko na lang siya kapag nakuha ko na talaga yung bayad. Yan ha, yun yung naisip namin. Okay sir, for our last questions, simula po na nagsimula kayo as a business owner, gaano na po kalaki yung pinagbago po ng business ninyo sa ngayon? Sa ngayon, yung business ko is naging mas stable. Kasi dati medyo hindi namin nasusustain at ako yung sa sarili ko, hindi talaga siya stable. Hindi stable yung income niya kasi minsan 4 months or 4 weeks is once lang ako nagkakaroon ng customer. Pero ngayon na meron ng parang mga nagpo-process is mas malawak at meron na kaming wider na scope. Meron na kaming international customers. Meron na akong mga kumakausap din na hindi lang taga dito, yun nga, may internationals. At meron din na iba, nakakapagkaroon na ng collaboration to other business like yung mga, yun nga, clothings, yung mga iba pang business na nagsisimula pa lang, diba? Yung mga logos. Yun, nagkakaroon na kami ng wider scope through that. At nagiging stable din yung income. Kasi syempre may mga kasama na ako, hindi na lang ako. Kaya inisip ko rin kung paano sila pasasahurin or kung paano rin talaga pagkakasyahin. Kasi meron kaming office, syempre babudgetan mo. Kaya yun, kailangan talaga maging stable. At sa ngayon yung business ko, siguro yung pinaka na-improve sa amin. Maging yung mga system of payment, system of deliveries, system of communication, naging mas maayos siya, naging mas maganda yung process. Nagiging less na yung yung scam or nagiging less na rin yung unproductivity. And medyo productive na talaga at nakikita at namomonitor ko na yung galaw ng business. Okay sir, so ayun lang po yung mga questions natin. Salamat po sa oras. Thank you. Ako si Aiza Garciano. Ito ang aking munting tindahan. Number 1 question, can you tell me a bit about your business? Ito ang aking munting sari-sari store. And what products or services do you offer? Merong bigas, merong gasol, merong mineral pang baby, mga sabong mabango, yun ang mga i-offer ko sa aking munting sari-sari store. And number 2, what is your role within the company and what are your main responsibilities in here sari-sari store? Ako mismo ang nagmamanage at nakikita ko kung paano kumita ang aking munting sari-sari store at na-handle ko naman siya ng maayos kahit pa paano. Number 3, how long have you been working here? And do you enjoy your sari-sari store? Oo naman, kasi 12 years na rin to na napatayo ko. Nag-enjoy naman ako sa aking pagbabantay sa aking tindahan. And what skills do you think are the most important? Yung mga, kunyari, yung mga kulang sa tindahan, ako mismo ang namimili, ako pumupunta sa mga malaking grocery para mamili. And how can you achieve this sari-sari store like this?
Kumbaga parang, paano mo daw siya na-achieve ng ganito, ng pakonti-konti? Hindi ako nagpapautang. Ayun talaga yung inaano ko. Kasi hindi naman to ganun kalakihan. At binabudget ko lang din naman ang aking puhunan. Less utang talaga. At saka sa good customer. Number 6, what challenge do you face in your role and how do you overcome them? Kumbaga, ano daw yung mga challenge na hinarap mo dito sa iyong tindahan and paano mo to na-handle? Yung minsan wala na uubusan ka ng yung pampuhunan, yung pampaikot kasi hindi naman din ganun kalakasan ng sari-sari store kasi ipiso dos lang naman ang tubo kahit papano na na-handle naman din siya sa Okay po. Last question. How has the business changed or grow since you started working here? malaki. Okay po. Malaki. Kasi dating wala akong ganito. Yung pang araw-araw lang namin, less lahat eh. Pero nagkaroon ako ng ganitong tindahan. Kahit pa paano yung gastos namin, nababawasan. Okay po. Thank you.